Panahon ng Kwaresma, di lang mga tao ang nagtitipon sa Minor Basilica ng Santa Ana sa Taguig dahil sa isang sulok ng simbahan. Tanghalang mga mukhang bakas ang dalamhati at mga damit na nagpapahiwatig ng pighati. Nakahilera ang dose-dose ng puon mula sa mga kamarero. Bago sumapit ang mahal na araw, ang mga kamarero o caretaker ng mga puon sa Taguig saglit na ipinahihiram ang kanilang mga santo sa simbahan ng Santa Ana. So gaano karami yung meron dito? So, mga more than, 20 to 30 po. 20 to 30. At lahat ito, merong mga pamilyang nagmamayari. Yes, opo. Nakilala ko ang isa sa mga kamarerong ito, si Paul, 28 anyos. Kapag sinabi po natin kamarere, sila po yung mga nangangalaga ng mga banal na imahe sa simbahan. Imahe po ng simbahan na pinagkatiwala sa'yo. Pwede kang tawag, ikaw ang ano po nun, ikaw ang kamarero po nun, ikaw ang caretaker. Ang ganito kaigting na pananampalataya, kinakailangan ng malalim na bulsa, lalo na kung nais mong magpagawa ng sarili mong santo tulad ni Paul. Mahina kasi ang 50,000 pisong puhunan. Wala pa po yung mga gamit po doon na. Yung actual body lang yun? Opo, body lang po. Oo. Opo. Tapos ano yan, nakadepende pa yan sa materyales na gagamitin. Opo. Ano ba, saan ba gawa ang mga imahen? Yung may mga wood, yung mga resin na mas mura po, yung mga nabibili po natin sa Tayuman, sa kaya po. Tsaka yung may mga na ivory. Para sa mga kamarerong gaya ni Paul, ang pagbibigay alaga sa mga puon at imahe, katumbas o kung minsan nga, higit pa sa pagbibigay aruga sa isang totoong tao. Binibigyang kalinga at respeto, lalo't para sa kanila, ito raw ay mga piping patotoo sa kanilang pananampalataya. Kasi ang mga image po, kinoconsider po natin as banal. Okay. Kumbaga, ang ginagamit po natin, kundi po bulak wipes po. Basta ako po kasi personally, may designated po ako na panglinis po ng puon lang. Oo. Kasi tinuturong ko po silang member ng family. Taunan din kung magpagawa ng damit para sa mga puon si Paul. Pero di basta-basta ang pagpili ng kulay at forma. Halimbawa, ito pong kay Jesus Christ, ang bagay lang po sa kanya, kung di po puti, red or violet. Kasi po ito yung appropriate kay Jesus Christ po. Opo. Kasi yun yung akma din dun sa mga kwento niya sa Biblia. Kasi ganun po, ba? gaya po ng sinabi ko po kanina, ang portion po ay way po ng katekismo, pagtuturo sa mga tao kung anong nangyari po ng buhay ni Jesus. Ang kulay, inaayon din sa panahon. Mas makulay tuwing Pasko, balot naman ng dilim tuwing Semana Santa. Ang kalingang hatid ni Paul sa mga santo, di lang sa mata masisilayan, kundi maging sa halimuyak. Gumagawa kasi siya ng mga pabango para sa mga santo. Ang kanyang pananalig, siya niya rin ngayong hanap buhay para matustusan ng debosyon. Kaiba sa pabango ng mga tao, mas matapang ang mga likhang halimuyak ni Paul. Tinagdagan po namin yung oil content. Oil. Okay. Opo. Ano ba dapat yung percentage pag gumagawa? Ang ginagawa po kasi namin 30% po for now. 30% oil. Opo, oil po. Marami yun Opo. Kasi sa pabango, ilang percent lang ang oil. Opo, 10, 20, 30. Yun pong pinaka-max na po yan. Kasi kapag sinobrahan po namin, para na siyang mantika. Hahaluan ito ng tubig at alkohol mula sa vodka. Kaya na nitong magtagal hanggang kalahating araw. Sulit, lalo't nasa 320 lang ang halaga kada isang bote. Meron na rin siyang 7 scents, kabilang ang rosas, ilang-ilang at jasmine. Gaya ng normal na pabango, may panlalaki, may pambabae, at meron ding pambatang pabango para sa mga santo. Ayun po. Ayun no. Pwede din sa buhok, di ba? Opo. Uy, ang bango nga. Opo, amoy powder po yan. Amoy powder, amoy baby. Opo. Nasa loob pa ng seminaryo noon si Paul nang magsimula siyang gumawa ng pabango. Nang mapilitang iwanan ng ambisyong maging pari, ang negosyong ito ang kanyang naging sandalan. Akala ko nung nawala ako sa seminaryo, wala na akong buhay. Kumbaga ito, mas pinalapit po kay Lord. Ito pong Veronica Sets, naging devotion ko na rin po. Batid ni Paul na di lahat ay sang-ayon sa debosyon sa mga imahen at santo. Hindi naman sila yung pinagsilingkuran natin. Yung sino yung nare-represent ng image. Kumbaga, ito po yung spiritual connection with the divine. Yung connection po natin sa Diyos. Ang pagbuhos ng pabango kay Jesus ayon sa Biblia, isang mahalagang yugtong naganda kay Kristo bago siya ipako sa krus. Sa simpleng paggawa ng mga halimuyak, ang nais ng kamarerong si Paul,
muling masariwa ng mga deboto ang sakripisyo ng poong may kapal. Jess De Los Santos, Mukha ng Maliliit, Isyong Malalaki, Dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.